2023 meron rin raw siyang 130 million infrastructure project. Wow. Talagang Facebook followers. Achievement yan. TikTok. Putang ina. Ha? Mil J. Ortega, sabi niya, yan ang totoong Bratinela. Si ano daw, Migs Nograles. Yan ba yan? Ito. Ayan. Ayan, mga basketball court. Basketball court. Papaliga. Mga paliga. Yan yung mga accomplishment reports niya eh. Ayan, basketball court, basketball court. Ayan. Food packs. Mm-mm. Medicine. Tangina ka, Migs. At ang sasabihin nila na duplication nung sa kay BP, ano yung ginagawa mo dyan, Migs? Nasaan yan, Migs? Correct. Asan ang duplication yan? True. Ay, pinakita niya kanina, panay basketball court yun, ha? Ko daw, kung kaya kong sabihin nyo sa akin, bakit ba iniisip na hindi ko kaya sabihin sa pagmumukha yung dalawa ni Chino? Diba? Bakit nyo iniisip na hindi ko kayang sabihin at hindi ko kayang gawin? Pala mga puta. DVO, hindi daw ako sumunod sa DVO. Ayun. Yun na nga eh. Alam mo yung isang sobrang nakakabuwisit, kuya. Yung talagang nakakagalit. Pag nagpunta ka sa wall ni Migs, yung mga supporter ni Migs, ganito pa magsalita. Kasi itong PBA party list, wala tong ginawa kundi magbigay ng ayuda. Basketball court. Magbigay ng ayuda. Ayan. Bigay ng ayuda. Ngayon, pag nagpapamigay yan ng ayuda, may mga ang daming kung may question sa ayuda nila eh, 'di ba? Doon sa mga pa-ayuda nation nila eh, ganyan. Right. May mga supporters siya na magko-comment na, bakit kayo nagrereklamo, mga ungrateful kayo na nga ang binibigyan ng ayuda, ayaw nyo pa. That's how they think, kuyang. Kaya nga eh. Even sa even sa mga comment section ko, yung na-share ko yung food coupon, ang daming nag-share no na binash ako, na ba't daw tayo reklamo ng reklamo. Puro taga Davao yun kasi yun eh, yung bang paayuda sa Davao na medyo yung nasa gym, si Martin na papalakpakan na walang pumalakpak. Hindi masyadong pumalakpak yung mga tao. Walang iya. The people there understood, no? The people there understood na we are here kasi kukunin namin yung pera namin. But it doesn't mean iboboto namin kayo. Okay? Tama. And this is also something that I want everyone to understand na kayo po, pagka po ang mga politiko ay walang ginawa at proud na proud sa pamimigay ng ayuda, ibig sabihin, walang ibang alam yan. Ikaw, Migs, wala kang ibang alam kundi magbigay ng ayuda. Tama. Ano yung ibang bagay na kaya mong gawin aside from pagbibigay ng ayuda, yung batas mo din, yung parang pag-increase ng allowance sa mga atleta. I mean, come on. Ilang atleta ba ang inanuhan niya? Diba? Kadiri. Nakita mo yung post ni Dare to Ask dun sa mga expenses paid and expenses incurred and paid to sa PBA party list? Yes. At saka yung kay Saldico. Eto, wait. I-pull up ko lang yung kay kay Dare to Ask. Actually, itong ito maliit to eh kasi galing to sa budget ng galing to sa budget ng galing to sa budget ng House. Ayan. So PBA party list is the party list of Migs Nograles. Ayan. For 6 months, yung kapatid niya na si Jericho Nograles, Coco Nograles,
I didn't know na meron pa palang Jericho, no? Akala ko si Carlos Nograles lang at saka si Meron ano, Coco, yung siya yung ano, siya yung district representative ata yun. Di ba nagtanong din yun sa budget hearing ni Inday? Second part? si Tapos Jericho Nograles. yes, sa last part na siya. Oo. Really? Kasabay ni, anong tawag doon, yung isa, yung bata ni Jericho, Bungalon. So nanalo siya as a district representative. O, parang ganun. Ay, di ibig sabihin siya may pinakadating sa lahat ng Nograles kasi binoto siya, pangalan niya yung sinusulat, pangalan niya yung binoto, 'di ba? Jericho Coco or something? Oo nga. Siya nga yata ngayon, kuya. Jericho Coco Nograles, ayan. But anyway, for 6 months, January to June, ay, party list din pala siya. Joey, party list din pala. Two nominees pala sila. But until 2022 lang na PBA party list. Oo, PBA. So I think ngayon yata district representative na siya. District siya, no. District na siya ngayon, ayan. But in 6 months, they were able to get 14 million. So ayan, meron siyang other MOOE na 3.9 million. Ayan, okay. So basic salary, wala namang masyadong contention dyan. Contractual consultant, meron siyang 1.4 million. Consultative local travel, 732,000. Ayan. Public affairs fund, 1.5. Central office staff, 3.4. Equipment other MOOE 3.9. Ayan. So paano nyo ginasta yan? Okay. Yan yung sa kapatid ni Migs Nograles. Okay? Now this is for Migs also for 6 months. July to December 2022, she also had 13,799,977 pesos and 96 centavos. This is just for 6 months. 2022. Okay. Okay? So dalawa nga sila, Joey. Dalawa sila sa PBA. In 2022. In 2022, tapos na kasi yung yung Congress ng June 2022. So nagpalit na. Bali 19th Congress na. Itong kay Migs na to, 19th Congress na to. Yung kay Carlo is 18th pa. 18th Congress pa yung kay Coco. Okay, Coco. Okay. Ayan. So ito, 19th Congress na to. So sa 19th Congress, ayan yung pera sa kanya. So I think you have to explain to us the 4.4 other MOOE, Migs Nograles. How did you spend that? Okay? Yeah. How did you spend that? Okay. Aside from that, okay, noong 2021, ang kabuuan na budget na nakuha ng PBA party list is 27 million. Ayan. Noong 2020, 25 million ang grand total ng PBA party list. Okay? Okay. Ayan. Tapos, nung 2019, malaki yung budget nila ng 2019, ha? 33. Grand total. Grand total to. Sorry. Office of the Congressman. Oversight. What's this? Liaison 1st District of Sulu. Liaison 1st District of Davao. Parang yan parang satellite offices, no? Pero walang office. Parang meron sila sigurong tao doon na pinapasweldo to represent the PBA party list. So additional expense to. Sa MOE din niya yan. Oo. Ginawa. Total 8.5 million. Ito yung total niya, 33 million 700. But this was in 2029. Okay. 2019. 2019, oo, ayan. So yan, no? Ayan. Wow. So eto ang mga pera, actually maliit to. Kasi kapag ka pumunta ka sa
page ni Attorney Migs Nograles, meron siyang accomplishment report dito. Itong accomplishment report niya, hindi nagtutugma, no? Hindi nagtutugma. Ayun kasi Oo. pera lang yan. Sa ano lang, as a kongresista lang yun eh. As a Tama. kongresista lang yun. Ayan. Oo. Meron siyang accomplishment report. Asan na ba yung mga ano nito ni... Hanapin natin, no? Kasi talagang kailangan nating busisiin yan. Dahil kailangan mo i-explain yan. Tama. Migs Nograles. Sa lahat ng ayoko, yung sasabayin mo ng kaartehan yung hangover ko eh. Kasi ina-hangover talaga ako nun, Kuyang EB. Tapos, dito kay Migs, ba't idedemanda na daw niya ako? Baklang to. Ako din, hangover din ako nun eh. Nung nagising ako, walang nag-live ko na. Oo. Pero so, hindi mo pa nabasa yung ano eh, no? Hindi mo pa nabasa yung sagutan namin. Nung nag-live kami. Nag-comment nga ako sa post na yon at nag-reply ka. Para ganon. At yun na nga, kinabukasan, pag gising ko, naka-live ka na. Oo. Teka ha. Ayan sabi ni Presmil J. Ortega, sabi niya, yan ang totoong Bratinela, si ano daw, Migs Nograles. Yan ba yan? Eto. Ayan. Ayan, mga basketball court. Basketball court. Papaliga. Mga paliga. Yan yung mga accomplishment reports niya eh. Ayan, basketball court. Ayan. Food packs. Medicine. Tangina ka, Migs. At ang sasabihin nila na duplication nung sa kay BP, ano yung ginagawa mo dyan, Migs? Di ba? True. Meron pa tong kasunod, I think this is not the most offensive thing, Kasi sasabihin nito, meron pa to raw accomplishment na mga infrastructure daw. Ayan. PBA, atleta, yung marginalized sector na ni-present niya, tapos infrastructure, walang iya. Yeah. Yun nga yung nakakaloka. Ayan, ito, data. Ayan, sige. Ito raw ang data, ayan. Yung pa, scholars, Ano ba? Daw siya scholars, scholars. 395 STS na scholars. Main Street. Pati yung budget niya na Yan. Okay. 130 million worth of infrastructure projects. Ayan. Worth 130 million worth of infrastructure projects 2022. Nasaan yan, Migs? Correct. Asan ang indication yan? True. Ay, pinakita niya kanina, panay basketball court yun, ha? Binilang ko yun before, parang 13 yata na basketball court. Parang tayong tatlo ni Sas yun eh. Nung binilang natin. Oo. Ayan, so 130 million 2022. Remember, noong 2022, 6 na buwan pa lang siya na kongresista noon. Diba? 33 million lang. Ay, 2019? 27 million. 2022, ayan. 27 million. Ang budget niya sa mga nasa ganong amount lang. But for this one, 130, meron siyang, saan niya nakuha to? Paano siya nagkaroon ng 130 million? Kaya nga, kasi yung sa kay Dare, 27 million lang.
Hmm. Oh, ngayon meron siyang Per infrastructure. infrastructure, ayan. Anyway, Oh. 2023 meron rin daw siyang 130 million infrastructure project. Wow. Talagang Facebook followers. Achievement yan! TikTok! Putang ina! Ha? Walang yan. Ayan. So, ibig sabihin, 2022, 2023, meron siyang 230 million budget for infra. Paano yun napunta sa 260. PBA? 260. 260 million for infra. Wow. Paano yun? Paano siya nagkaroon ng ganon? Pork barrel yun. Yung mga DPWH na ano, sila yung nominate kung saan. Tulad nung sinabi ni Inday. At bakit naka-tie up? Ba't kiniklaim ng PBA? Yun na nga. Kasi nga, bigay kay Martin. Yung sinabi nga ni Inday, na in-insert lang. No, halimbawa, yung classrooms, pero hindi yung DepEd ang ng lista. Sila yung mag-identify. Sila yung mag-identify. Mag-identify nung ano. Tapos i-claim nila na sa kanila. Talaga naman sa kanila yan kasi yung tongpats diyan tsaka yung kickback diyan sa kanila Pagka alam naman it's public knowledge na yung mga kongresista pag nag-nominate ng project sa kanila talaga yung kickback. Kaya nga may ganun na they have the authority or the parang imprimatur nila na hihingi ng project sa DPWH ito at sasabihin, nag-identify pa nga sila ng kanilang mga contractors Correct. So this woman is an icon. Ang sabi diyan, no? Wow. Wow, Migs, Sino you're daw an ang icon. icon? This woman is an icon. What? Wow, Migs. Sino? Si Migs. Yan meron diyan comment Parang ano yan parang collage ng mga comments na ito, tama. Ayan, nakita ko na. Nakita mo na yung naka-blurred Oo, ang mga ni Migs sa comment section niya panay karamihan naman. Ayan. This woman is an icon. Galawang Cristina Castro, kay Cristina Plasco lang din, no? World Tourism Icon Award. Ano ba to sila, Joey? Talagang wala nang ang kapal ng mukha. Para bang self-adulating, self-glorifying. Wala na talagang natirang kapal ng mukha. Oo. Inubos na nila. Shameless talaga. Sobrang shameless, ganyan. Ngayon may ugali pala tong si Migs Nograles at saka yung mga alay ni Migs Nograles. Apparently, ugali pala talaga nila nakasuhan yung mga tao na umo-oppose sa kanila. That's what they do. Yeah. Okay. Yan palang ugali nila. Parang si Gwen Garcia lang din dito sa Cebu. Oo. Ganon. What I don't understand, bakit kasi hindi kayo nag-e-explain? Tama. Diba? Diba dapat nagpapaliwanag kayo? Ayun. Well, anyway, ayan tawag dito. Ayan, tapusin ko na tong video ni Migs Nograles. So, ako, napapuzzle talaga ako dun sa claim ni Migs Nograles na meron siyang, ang PBA party list ay merong 260 million pesos as of 2023 na infra projects under its name. Bakit? Tama. Saan galing yun? Saan galing yun? Diba? Paano yun, Migs? May resibo ka, Migs? Doon sa 260 million na projects mo? Raw? Saan galing yun, Migs? Galing ba yan sa Galing ba yan sa DPWH? Kasi, anong tawag doon? Ito, balik tayo dun sa mo, Migs, Ayan. Ayan yung mga project mo, project turnover of fire station, Santa Cruz, Davao del Sur.
Eto ba yun? Project turnover of PBA ang nagpagawa niyan? Ay, bakit PBA? Bakit? I don't understand. Tapos anong connection sa pagiging atleta? Yung fire station mo. Yung nire-represent mo, yung mga babaeng atleta. Ano ba yan? Pambansang, ano ba yung PBA? Pambansang, ano yun? Kasi yung BA dyan is babaeng atleta eh. Hindi yata, PBA party list. Teka, parang ano, Ha? PBA party list. Ano ba yun? Puwersa ng bayaning atleta. Puwersa ng bayani, hindi pala babae. Hindi naman daw limited sa babae. Ayan. So, ito ba yung 230 million MIGs? Project turnover of fire station Santa Cruz, Davao del Sur. Ano bang inclusion nito? Parang blessing and ceremonial turnover, newly renovated. Ni-renovate lang din naman pala ito, hindi naman pala ito pinatayo. Ni-renovate lang. 'Di ba? Okay, Tapos so fire station Santa Cruz. Tapos kung maka-caption, project turnover, oh. Oo. Project turnover of multi-purpose building, Barangay Langub. Multi-purpose building sa, okay? So meron kang fire station, renovated, multi-purpose building, project turnover, covered court, okay? Covered court, sa Purok 6, Bagahay. Okay? Sure ba ito? Project turnover ba ito? Minsan, inaano lang, yung fire station, ang claim niya, project turnover and renovation lang naman pala yung ginawa niya. Pininturahan lang yun, Joey, ha? Oo nga, baka mamaya pininturahan mo lang yun, pagkatas kinlay mo ng project mo, Migs. Ano ba yan? Ayan. Asa pa isa? Ito, Barangay Langub, multi-purpose building, covered court, Purok 6. Ay, yung mga taga Davao dito, salita naman kayo kung kilala nyo itong mga covered court na to. Ayan, covered court. Joey. Nakakadalawang covered court na tayo. Joey, kung si Stella Kimbo ang Miss Philippines Flood Control Projects, itong si Migs, Miss Philippines Covered Court Project. Totoo, Diyos me. Pwersa ng atleta, basketball players lang ba atleta dito sa Pilipinas? Magbigay-pugay muna tayo sa sa Cosmological Woman of the Universe natin, Girl Next Door. Sassy Week. Si Sassy Week. With a Girl Next Door appeal. Ayan. Hello. Ayan. Binibilang namin tong covered court ni Migs kasi nagki-claim siya na Pinagdidiskitahan mo na naman si Migs. Oo. Kasi hinahangover ako nung linggo. Tapos tinanakan ako nito ni Migs. Sabi ko, buisit na to. Talaga ba? Ngayon pa talagang hinahangover ako? Anong issue ni Migs? Marami nga. Una, ang issue niya is ni-reveal daw kasi yung marriage niya, yung kanyang marriage announcement. Yung parang, bakit daw ako nangunguna na mag-announce nung kanyang wedding? Baka naman kasi may mga prenup, sila, photo ops, ganyan. Hindi ba? Yung kanyang wedding coordinator, in-announce na August 20 pa lang that they are finalizing the details of their wedding. Well, happy marriage. Di ba? Alam mo, Sas, alam mo, Joey, binisita ko yung page ng future ex-husband niya. Alam mo yun, alam mo anong tagline niya? Kasi yung pangalan na Chino.
Alam mo, tagline niya doon is #maging Chino ka man. Bakit pa-corny ng pa-corny ang mga politiko sa Pilipinas? Yung alam mo namang di sila, Diyos ko, sa totoong buhay, para namang, Ganito. Idol, napanood mo yung Maging Sino Ka Man na pelikula, Chino Almario? Sharon yan, ha? Hindi, bakit Sharon ganito? yan, Robin Padilla. Wala akong matandaan na ganito nung kabataan ko ng mga politiko na ganito ka-corny. Di ba? Na parang si Bam Aquino may bayag. Si Chino may maging Chino ka man. Si Stella may Teacher Stella. Sino pa ba? May love for all. Parang bakit pa-corny ng pa-corny? Ang puta. Ano ba to? Kanino sila nag-a-appeal? Anong generation? To be honest, I cannot think na, kasi millennials tayo, no? Joey, boomer to eh. X. Boomer. Xer ka ba? Generation X. May Generation X dito, may mga millennial. May Gen Z ba dito? Magpakit nga tayo ng Gen Z. Meron ba kaming audience sa Gen Z? Umakyat ka nga. Baka naman sa Gen Z nag-a-appeal itong mga ganitong kaputahan, no? Because hindi ko talaga maisip na nag-a-appeal ba to sa mga millennial kasi noon si Dick Gordon, yung ipasok si Dick, it's very millennial no? Yeah. Yung ipasok si Dick, no? Very millennial yung ganong approach. Pero itong mga ganito na kailangan yung mukha mo nakapaskil sa lahat ng proyekto. Sa bigas. Sa sako ng bigas. Sako ng bigas. Kanina po coffee. Yeah, ang po ito nag-a-appeal na generation, Gen Z. Wala bang aakyat dito na Gen Z? Pakibigyan po ka. Mary, umakyat ka. Jerry. Okay, Jerry. Jerry Rosa Vlog, akyat. Mary, umakyat ka. Hindi mo nga sa amin, yung mga ganitong kaputa. Kasi hindi ko ito mag-gets. I swear. Ayan. Kasi sa millennial. Lalo na ako na ex. Talagang wala yan noon sa kapanahonan ko, sa bandong bata pa ako. Talagang wala yang ganyang kaipalan. Kasi ang naalala ko noon, no, yung bawal ang epal na campaign, it came from millennials. Yes. Yung bawal ang epal, yung epalitiko. Yung epal na naman tong politiking to. So, someone from Gen X pwedeng umakyat po sa amin at ipaliwanag po sa amin kung does this appeal to your generation? True. Okay. Dahil, hindi kasi di ba may marketing yan marketing. So, anong generation po nag-a-appeal? Sinong nililigawan ninyo? Ayan. Ito si Jules Longpayan. Ayan. Hi, Jules. Hi, Jules. Ka ba? Ay. Si Jules. Gumawa si Jules Oo. Ito si Ma'am Donna Villa. Ma'am Donna, parang hindi naman po kayo Gen Z. Oo nga, sorry. Ano ka ba? Kasi nga, Miss As, hi, maganda. Hello. Ano ka ba, Donna? Kasi taga Davao Oriental ako. Kilala ko si Chino. Okay. Yung jowa. Yung jowa. Di ba yung Miss Joey, sir, thank you sa pagpakit niyo. Di ba nakakit na ko dati, Miss Joey, gamit ko pangalan Brit. Di ba sabi ko sa'yo na kilala namin si Sir Chino kasi si Congressman Chino talaga na super bait at yung pamilya na yan. Tapos parang nakakaano na malalahian sila ng ganitong klaseng babae, ganitong klaseng mga pamilya na napakakuan. Yeah, kasi kagabi nag-live ako kagabi. Nag-react ako doon sa sabi mo nga they deserve each other. Bakit siya sensitive doon? Baka hindi siya deserve sa mga almaryo. Kasi ang pamilyang almaryo talaga, yes, that's true. Yung nare-receive ko ng feedback kay Chino, marami doon na, it looks like, marami namang fund kay Chino doon sa distrito niya. Marami ring bad trip, pero marami rin ako naririnig na positive kay Chino doon sa distrito niya.
Chino is a district representative. Ibig sabihin, siya yung binoto nung mga Yes, tao doon. Unlike Migs sa Nograles, amin. party list yan eh. Wala naman yung pangalan yan Yes. sa balota eh. Yes, that's true, Miss Joey. Tsaka, ano namin yan, nakakasama ako niyan kasi nga, yung mayor namin, pamangkin ni Sap Bongo. Ngayon, mabait talaga yan, pati pamilya niya. Lalong-lalo na si Madam Hindi. Telma, yung lula niya. Hindi, si Chino naman, si Chino Almario naman, pag nakita mo, di ba yung conference nila dati, naalala mo? Di ba sabi ko nga si Oo. Joey, Yung Mukha na- pinaka-reasonable mukhang doon. napipilitan dito si Chino. Chino, oo. Yeah. Actually, Narinig ko yung when mga we ano watch nyo, the comment diba? nyo. Nung tinapik natin yung gusto nilang katayin yung bill ni Pulong. Chino was yun. actually the one na pinaka-sensible doon sa group. Na meron siya mga comments na, yeah, it makes sense. Yung mga ganun-ganon. Although, Pero meron parang din siyang napilitan. na hindi maganda, pero anyway, pero you can just parang let na, sige, we agree to disagree, ganon. Pero, kasi Miss Joey, tsaka Miss Sas at Sir, yung mga almaryo kasi sa amin, mga mayayamang tao, talagang respetadong tao. Pero, ito kasing pamilyang mga Nograles, nobody respect them. No? Even taga Davao, wala talagang lumirespeto sa kanila. Kasi nga, sinumpa namin yan ng mga taga Davao. Sinumpa namin yan na wala ng Nograles talagang makakaakyat talaga sa City Hall at makakaupo. Magpapasalamat lang tayo kasi si Sir Carlo, inappointe ni President Duterte, di ba? Pero, ako to be honest talaga, hindi talaga sila magaganda. Hindi maganda talaga yung reputation nila dahil sa tatay nila, tapos yung ugali din ni Migs, ganun-ganun din. Di ba? Ngayon, sana hindi malahian yung mga almaryo sa amin dahil hindi basta-basta yung mga almaryo sa amin eh. Super bait, hindi pala away. Tapos malalahian ang palaaway. Tapos walang, parang, alam mo yung babae na walang pakialam sa lugar. Kung halimbawa, tulad na lang ng mga pukpuk na lalayuan nga ng mga babae kasi nga pukpuk, di ba? Yung parang ganon. Yung parang, hindi, that's true. Kasi nga, mabait talaga si Chino. Nakasama ko rin yun eh. Tapos, lagi nga naming inaano si Sir Chino dati na, kasi super cute talaga siya. No, super cute. Tapos, good looking si Chino eh. Good looking si Chino. Yeah. Tsaka ang bait. Sobrang bait. In fairness sa'yo, Migs, mukhang masarap si Chino. Yes, masarap. Masarap. Mas masarap kay Sandro. Kasi si Tita Donna Mas masarap kay Sandro. Yes, masarap talaga. Sobrang sarap. Kasi nga, mas masarap yan kay Sandro. No? Akala nga namin, totoo. Ito sinasabi ko kasi nakasama namin yun. Nilola ko dati mayor eh. Alam mo, Chino, dapat ang ginawa mo, humanap ka na lang sana ng, I don't know, ng beauty queen. Tama. Agree. Yung masarap. Ganun lang. Kasi, alam Kaya ko, walang bahid. nga, kasi nga, baka nga kaya si Migs, we'll never know. Baka naman kasi beard si Hindi ate. ba kasi kanha na rin. Anyway, ang ano lang niyan is, well, baka naman nagmamahalan talaga sila. Tama. I don't think so. Hindi ko alam. Ani mo yung magmamahalan ko. Migs. Why di magmamahalan kayo? Mag-focus kayo sa kasal ninyo. Make it work. Diba? Pero, ang hindi ko mag-gets, bakit kanya sinugod talaga sa wall mo, Joey? Tama. Hindi ko rin gets. Hindi ko rin maintindihan. Ngayon, ang drama niya, kasi ito ang drama niya. Nung sinugod niya ako dun sa wall ko, ang pinoproblema niya, parang bakit ko daw in-announce? Parang nanguna pa daw ako na, ayan, anuhin natin, no? Kasi ito, ni-screenshot ni Tio yung yung drama ni Migs doon eh. Parang ang problema niya, bakit ko daw inunahan? Ba't ko daw inunahan? Saan ba yun? Tapos dininay pa niya na hindi event or wedding planner niya. Ito yung sabi ko, ayan, edited tong comment na to eh. Sabi niya,
excuse me, oops, kung bitter ka dahil pangit love life mo at hindi ka masaya sa buhay, I will pray for your peace and your soul. Masyado ka, hindi ko alam kung bakit ako naging bitter. Mag-announce lang kasal, naging bitter na. Hindi, alam mo. Buti sana kung si Joey ang ex ni Chino. Hindi, ang naano ko dito, bakit ang init ng ulo mo? Hindi ba dapat maligaya ka sa love life mo? Tama. Correct. Tapos may cyber pa, tapos thank you for seeing. Tapos, yung statement niya, alam mo yung, parang gusto ko yung tanungin na, Bex, hindi ka pa siguro nakakanto. Alam mo yun, aminin nyo yan. Pag mga ganitong bago pa lang kayo ng jowa mo, araw-araw yan. Siguro mga 3 times. Mga 3 times per day pa yan. May mga quickie pa yan. True. Abot pa yan ng 5, Sas. 5, alam nyo yan. Iba sa taxi. Ano pa yan? Aabutin mo lang yung box. Boom! Diba? Diba? Maalas sa kanya. I'm pretty sure, no? Kahit sa mesa pa yan nila sa Congress, may action. Huwag na tayong magbiruan. No? Huwag na tayong magbiruan. Mga ganito, mga 3-4 years, naku day, araw-araw yan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Hindi ba? Kaya nga pag may... Hindi ba natikman yung masarap? kaya mga ganyan, mga fresh, ganyan, lahat yan maaliwalas ang pakiramdam, hindi mainitin ang ulo. Tapos alakalaw kay Miss, nagdidiligan ka ba? Parang ganun yung... Galit na galit si bakla dun sa Parang tanga talaga. Ba't ka galit? Ito yung sarap. Magpapakasal si Migs at Chino. They deserve each other. They deserve each other. Ano? Kung tayo love life mo, cyber, nga siya. Ako sa'yo. Aminin nyo. Baka. Lahat tayo dumaan sa first 3 to 4 years, no? At lahat tayo may kaibigan na, ay, bagong jowa, bagong ganyan, kaya hindi mainit ang ulo. Tanong natin si Mami Donna, diba? Tama ba ako, Mami Donna, o hindi? Huwag na tayo kasi hindi nga talaga siya deserve para maging part ng pamilya ng mga almaryo. So, Tito Donna, kaya talagang napaka-sensitive niya. Para kay Pero, hindi, parang, baka naman sa amin din, hindi rin siya bit Kasi nga, hindi talaga yung mga Nograles talaga sa amin. Promise. Parang, ang kwan talaga, kumbaga sa Davao region, wala talagang sa mga Nograles. Kaya lang nga siguro na naging nanalo lang yan kung hindi nationally kasi nga party list, di ba? Pero kung tumakbo yan doon talaga sa district, hindi mananalo yan. Kasi walang bubuto talaga sa kanila. Diba, kung naaabot mo naman ng langit 5 times a day, which is normal sa mga fresh relasyon. Diba, sa fresh relasyon for the first 3 to 4 years, ganyan. Tapos after 4 years, yan na naging 2 times a day na lang, ganyan. Hanggang maging 1 times per day, hanggang maging 3 times per week, ganyan. Pero mga ganitong bago, Bex, mahina ang 5 times a day. Mahina ang 5 times a day sa mga bago-baguhan. Tapos they were in tip-top shape pa. Ito yung kalakasan ng kagandahan ni Migs, kalakasan ng kagwapuhan ni Chino, di ba? Masyado mo pang ginogloss out, Joey. Ito ang kasagsagan ng kalibugan. Exactly. Yung edad na yan. Talagang yan. No? Mga babae, from 30 up, nako day. Mas kumakain yan ng hintuturo. Mas matindi pa yan sa teenager, mga babae, 30 years pataas. Nako. Mas makati pa yan sa teenager. Tapos si Chino, nasa ganyan ding edad, 20 years. Naku, dapat masaya kayo! Masaya kayo! Kita mo si Heart sa si Cheese nung bago, 'di ba? Ay, alsa. Ang alsa nilang itsura, 'di ba? Talagang tapos makikita mo maalsa yung itsura ni Heart, 'di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng maalsa? Ang maalsa yung makikita mo yung balat niya parang tight
merong may moist na, alam mo yung Moist parang, na kahit na may blush. May blush. May glow. oo, may parang kasisilang mo pala, ganun yung itsura ng balat. Kaya bouncy, blooming, ganyan, giggly, bubbly. Tapos, ang babae pa namang nadidiligan ng bonggang-bongga, nagbabawas ng makeup. Kasi may natural glow no? Yes! Kasi pag kita ko pala na salamin, ay putang ganda ko. Dead ma na. Di ba? Dead ma ka na. Kaya kita mo dito si Ate B. Di ba noong una natin nakita? Nagpa-parlor ba to? Oo. Oo. Kasi regular ang Regular. Plump. Ibig sabihin ng maalas sa plump. Plump. Alam niyo yung itsura ng plump? Alam niyo yung, syempre hindi ito ng mga lalaki. Alam niyo yung lip gloss na merong spice. Yung para maging plump yung lips. Oo, na pagkagano mo, di ba? Biglang mag-ahang, tapos yung labi mo, biglang, makikita mo yan sa labi, no? Makita mo yung labi, kasi yung labi, maalsa. Na talaga, ay, mukhang namamaga ang labi nito, May nito. Ganon. Pero, di parang halimbawa, sino nga tong sino itong yung model? Si Maggie Wilson. Saka yung jowa. Maggie Wilson. Naalala niyo yung mga bago-bago pa lang sila. Tapos yung pinalibog tayo dun sa kanilang prenup video na. Prenup, oo, grabe. Hotness yung prenup ng dalawang yan. Sobrang hot. Di ba yung soft? Di ba nung mga bago-bago pa lang sila, ay putang to Prenup, naka-jeans sila parehas, tapos naked yung top. Di ba yun? Tapos yung shower, tapos yung sobrang libog as in. Oo, yung Oo, na parang ganyan. Pero ito talaga, parang, ano to? Can you imagine na, ate, may time kang magganito? Mag-respond sa wall ni Joey? Ibig sabihin, yung free time mo, hindi mo ginagamit sa used to na hunks. Aminin nyo yan. Aminin nyo. Kung ikaw may jowa ka at nasusundot ka ng 5 times, wala kang time ng ganito. Wala. Nakakatawa lang kasi parang, kasi sabi niya dito, thank you sa pakita mo sa mundo na wala kang respeto na tao at ikaw pa talaga nag-announce kahit hindi ka kasama and irrelevant ka sa buhay namin. Yun. Bakit di ka pinapansin ng love life mo, papansin ka. Kalungkot naman, girl, I will pray harder for you and that you find true love. Yung parang, do I have to explain myself? Actually, Joey, I think she's talking to herself. Oo, parang di ba, Sas? Hindi talagang, ibig sabihin, kaya ka nag-reply sa ni Joey kasi nakasubaybay ka sa phone mo. Ang babaeng nakasubaybay sa phone, maraming free time. Tapos bago-bago pa lang kayo ng jowa, ang dami mong free time. Okay na sana kung yung jowa niya is 30 years older. Ako nga, kung meron akong boylet, nawawala talaga ako sa social media dahil talagang wala kang panahon. Selfie ng selfie. Oo. Walang panahon. Yung selfie na selfie ka na walang makeup, ganyan. Capture ang sapon. Ganon. Ito talaga si ate, no? Talagang, Bex, paano mo nalaman na may comment na ganon si Joey? Hindi ka nga nakatag. Ay, sorry.